Let's now get the thoughts of Mar Valbuena, the chairperson of Manibela. Sir Mar, maraming salamat po for joining us. Narinig po natin ang report ni Carrie. Ano po ang mangyayari sa mga public utility vehicles na hindi pa nakakapag-consolidate? Good evening, Sir Rico, and Happy New Year. Yung mga hindi po nakapag-consolidate, Sir Rico, makakabiyahe pa rin naman kami hanggang January 31. Kasi yung sinasabi nila ng LTFRB na kailangan 60% na yung nakakonsolidate doon sa ruta para yung mga unconsolidated hindi na mapapabiyahe. So papaano malalaman ng LTFRB at ng mga enforcers sa daan kung ano-anong mga ruta na ang umabot sa 60% na consolidation ng units? Nabasa ko nga, napanood ko po dyan sa video, iilan lamang ang nakakonsolidate ng 60%. At kung meron man siguro, Sir Rico, siguro baka hindi pa ito aabot ng 10 out of 877 routes. Opo. Sa Metro Manila. Opo. Alone. So Sir Mar, maraming grupo na ang nagbabala ukol sa transport crisis kung hindi in-extend ang deadline. Bakit kaya panatag pa rin ng gobyerno maiwasan ang ganitong krisis? Sir Rico, hindi natin maintindihan ng gobyerno kung ano yung iginigiit nila. Sila ang mismong magpapahirap sa taong bayan. Hindi lamang ang taong bayan ang mahihirapan, lalong-lalo na yung mga kasamahan po naming mga jeepney drivers and operators na mawawalan po ng hanap buhay. Ang tanong po natin, kapag po ba nagpatuloy kami sa pagbiyahe, may mawawala po ba sa gobyerno? At kung i-extend po nila kami ng 1 taon, may mawawala po ba sa gobyerno? At kung kami po ay hindi na i-extend, may mawawala po ba sa amin? May mawawala po ba sa taong bayan? Marami, malaki po ang mawawala sa taong bayan. Ang ekonomiya, ang mga mananakay, mahihirapan. Bagsak ang ekonomiya, magkakaroon yan ng domino effects. And yung mga madadagdag na unemployed o wala pong mga pagkakakitaan, ano po ang ibibigay na tulong ng gobyerno dito? So confusing po itong mga lumalabas din na mga datos dito sa LTFRB and yung mga guidelines na ibinibigay nila. May deadline tayo ng December 31, pero in-extend nila ito hanggang January 31. Pagpapakita lamang ito at pagpapatunay, Sir Rico, na yung kanilang data ay hindi accurate at marami talaga ang may ayaw pumasok dito. At kung may humabol man, ito ay natakot lang, pinuwersa at pinilit upang pumasok dun sa consolidation ng bahala na ang sagot nila. So Sir Mar, no, dinala na sa Korte Suprema ang panawagan ninyo, no? May pag-asa ba ang mga transport operators at drivers sa laban na ito na magkakaroon tayo ng TRO, ng Temporary Restraining Order? Sir Rico, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kahit sa huling oras, sa huling minuto at huling segundo na ipinaglalaban natin ito, hindi ho kami nawalan ng pag-asa, lalong-lalo na po sa pamunuan ng Manibela. Nananatili po kaming matatag at umaasa na magkakaroon po ng hustisya dito sa paglabas po ng TRO o injunction mula po sa kataas-taasang Korte Suprema na mapapaboran pa rin tayo kahit na umabot pa ito sa January 7. Umaasa po tayo na papabor po sa atin yung desisyon kahit na po sumagot ang DOTR at LTFRB. So sa inyong datos, lumalabas na dodoble ang pasahe kung magkakaroon ng kooperatiba at mga jeepney drivers ay magkakaroon ng mga electric jeepneys? Malaki po ang kaibahan nito, Sir Rico, no, na kapag ito ay monopolyo na. Ngayon pa lamang, Sir Rico, humihirit na yung mga nakapag-modernize ng minimum 20 pesos na pamasahe para mahabol nila yung kanilang mga gastusin at mga loans. Nakikita natin na 25 to 30 pesos ang magiging pamasahe ngayong susunod na taon para dito sa mga modernized, para lamang makahabol sila at hindi malugi sa kanilang mga loans. Ang magpapasan po nito, number 1 po talaga ang mananakay.
mahirap naman na saan din kami kukuha ng abono po dito. So ang magiging resulta po nito ay pagkalugi, mahahatak yung aming sasakyan at higit sa lahat, mababawasan po ng pampublikong sasakyan kapag po ito ay nangyari. Alright, ang issue na ito is currently being decided by the Supreme Court at may extension nga dito sa consolidation. Alam na natin na bagong taon na, January 1, 2024. Ano-ano ang iba't ibang mga panawagan ng public transport sector gaya ng Manibela kay Pangulong Marcos para mabalanse ang kapakanan ng mga tsuper at mga commuter? Sir Rico, patuloy tayong nananawagan sa gobyerno, sa ating mahal na Pangulo na sana po ay mapakinggan ang ating mga hinaing at mapagbigyan pa ang ating mga drivers at mga operators, mga mananakay na maserbisyuhan natin ang taong bayan. Sana magkaroon po ng puso ang ating presidente sa ating mga mananakay. Sa mga nangyayari po sa atin ngayon na napakahirap po ng pagkukommute ng ating mga mananakay. At sa hanay naman po ng aming mga drivers at operators, napakahirap na nga pong humanap ng trabaho. May pinagkakakitaan kami, tatanggalan nyo pa kami dito. Sir Mar, all the best and wishing you and the transport drivers all the best in 2024. Happy New Year po. Mar Valbuena, Manibela, Chairperson.